Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, March 4, 2025, araw ng Martes, ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang paksa po natin ay pinamagatang Paano Lumalim sa Biblia, Special Series 8 of 10, Davidic Covenant. At ang paksa po natin ay magmumula sa 2 Samuel chapter 7 verse 8 to 16. Basahin po natin kung ano nilalaman ito. Ang nilalaman po ng 2 Samuel 7 verse 8 to 16 ay Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang taong matatahas na alipin sa kanila tulad ng una. Buwat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakilaman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkakasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono magpakailanman. At papunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw na may kinalaman sa Davidic Covenant. Unang-una, David's son will be the builder of the temple. Ikalawa, David's son will rule the nations with the scepter. At ikauli, David's son will rule as the eternal king. At mapunta naman po tayo sa ating applications. Unang-una, shine by living out the life of Christ in us. Kumbaga, ipamuhay natin kung paano namuhay ang ating Jesucristo dito sa mundo. Kumbaga, siya yung titingnan nating standard kung paano ba mamuhay at magpakatao. So, ikalawa, seek Christ's approval in all our decisions. Ipagpasa Diyos natin lahat, ipagdasal natin, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon sa lahat ng ating gagawing desisyon upang tayo hindi mapahamak, dahil alam ng ating Diyos kung ano ang makakabuti at kung ano ang hindi pa para sa atin. At ikaw ulit, share Christ's reign with those around us. Ibahagi natin kung gaano nga ba kabuti ang ating Panginoon. Tayo yung maging buhay na testimony kung paano tayo binago ng ating Panginoon, kung paano naghari sa atin ng ating Panginoon. At yun lamang po. At para tapusin po ang ating devotion ngayong araw, tayo po manalangin. Lord God, I humble myself before you, knowing that I need your wisdom and guidance every day. Teach me to seek Jesus' approval in all my decisions rather than relying on my own understanding.
Help me surrender my plans to you, trusting that your way is always good and perfect. Shape my heart to be humble, obedient, and always desiring to follow your will. Lead me into the beautiful plan you have prepared for me. May the people around me come to know Jesus, my King. May my whole family serve Him and worship Him. I ask this in Jesus' name. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway may natutunan po tayong mga salita ng ating Panginoon. At sa Diyos po ang lahat ng papuri. Papasalamat po ako sa ating Panginoon at kay Pastor Russell Ocampo na siyang nagbahagi ng mga salita ng ating Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless us all.